Ezekiel Kabanata 40, bersikulo 5. At ang isang ito, gusto kong sabihin na ay hayaan natin. Tatalakayin natin ang liktoram ito. Itong huling paksa na may mas malalim na pag-unawa sa pulpito ng simbahan kaysa sa mga teknikalidad. Bagamat may ilang teknikal nga bagay. Pero naniniwala ako nga ako ang nagdesisyon. Mayroong dalawang pagpipilian, ang ilog ng buhay o ito. Pero malamang bago pa ito sa karamihan sa inyo at sa palagay ko, ito ang kailangan nating ipagdasal. Kaya nga, ang Ezekiel Kabanata 40, versikulo 5, Kabanata 40, versikulo 5, at narito may isang pader sa labas ng templo sa buong palibot. At sa kamay ng lalaki ay may panukat na tambo na may 6 na siko, na ang bawat isa ay may isang siko at isang lapad ng kamay. Kaya't sinukat niya ang kapal ng pader, isang tambo, at ang taas naman ay isang tambo. Iyon ang unang pagkakataon na lumitaw si Sabib-Sabib. Ang kasaysayan ng Biblia at ang pagtubos ay tungkol sa pagtatatag ng templo kung saan maaring makipagtagpo ang Diyos sa kanyang mga tao. Paulit-ulit ko na itong sinasabi. Ang tumutubos na katotohanan ng Diyos ay inihayag sa pamamagitan ng disenyo at pagtatayo sa templo sa bawat panahon. Kaya ang mga sukat, ang iba't ibang bahagi ng templo ay dinisenyo upang ipaalam sa atin ang tungkol sa proseso at layunin ng pagtubos. Kaya kailangan itong matupad habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Layunin ng paghahayag ng templo ni Ezekiel para sa pag-unawa at pagsisisi upang bigyan tayo ng pag-asa. Kaya bilang resulta ng pag-aral tungkol sa templo ni Ezekiel, ito ang kailangang maganap. Kung hanggang ulo na lang ang natitira, wala nang silbi. Baka mas maging maalam ka ng kaunti. Ngunit kung hindi ito magdudulot ng anumang pagbabago sa atong buhay, hindi natupad ng salita ng Diyos ang layunin ito, o hindi nato natupad ang atong layunin sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kaya't naway bigyan tayo nito ng pangunawa. Ngunit kasabay nito, kapag naunawaan natin ang tungkol sa makalangit na katotohanan, kailangan nating magsisi, at higit pa rito, kailangan nating makahanap ng pag-asa. Sa simulang seryeng ito kahapon, nabanggit ko ang sitwasyong ating ginagalawan ngayon, isang bagay na hindi pa natin naranasan bago ang sitwasyong ito ng COVID-19. Pero dalangin ko na sana ay bigyan tayo nito ng pag-asa kahit sa ganitong sitwasyon. Kasaysayan ng Templo ng Diyos. Ang Hardin ng Eden, ito ay isang pagbabalik-aral sa pinag-aralan natin noong huling punta ko rito. Ang tabernakulong ang arka ni Noe nung panahon ni Moises, templo ni Solomon, templo ni Zerubbabel, at pagkatapos ay si Jesus ang tunay na templo, at ang pangwakas na templo ay ang bagong Jerusalem. Ang lahat ng ito ay nilikang ng Diyos hanggang sa templo ni Zerobabel. Ang templo ni Zerubabel ay muling binago o dinagdagan ni Herodes, at ito ay naging templo ni Herodes. Okay? Ang lahat ng ito ay nilikha ng Diyos o sa pamamagitan ng kanyang mga tagubilin, hindi sa pamamagitan ng kalooban o plano ng tao. Dalawang templo na hindi nabanggit dito ay ang templo ni Ezekiel at ang templo ni Jesus. Ang mga templong ito ay hindi itinayo sa lupa, kundi kumakatawan sa templong huling panahon. Ngunit kasabay nito, ang makalangit na templo ang kailangang matupad dito sa lupa, hindi sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao o pagtatayo ng tao, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na hindi lamang sa Kanya. At kailangan muna natin itong itatag sa ating mga puso, sa ating mga pamilya, at sa ating mga simbahan ngayon. Natatani ang templo ni Ezekiel. Ipinakita ng Diyos ang lahat ng sukat at paglalarawan, ngunit hindi niya kailanman inutos na ito ay itayo. Mayroon itong mga kahulugang nakatutubos. Ang mga espiritual na kahalagahan ay nakatago sa bawat aspeto ng templo. Dalawang templo na hindi nabanggit dito. Iisang slide. Isa sa mga natatanging kawili-wiling aspeto ng templo ni Ezekiel ay ang salitang sabib ay nagmula sa pandiwang Hebreyo na sabab, hindi kebab. Ang sabab ay nangangahulugang umikot, umikot,
pumaligid o yakapon. Sabib, sa Biblia, ang mga paglitaw ng sabib, ang salitang ito na sabib, ang sabib ay ginagamit bilang pang-abay, tulad ng sabab na ang pandiwa ay nag-iikot. Ang ibig sabot ng sabib ay paligid, lahat sa paligid. Sa Biblia, sa Hardin ng Eden, Kabanata 2, Talata Genesis 2:11. Ang pangalan sa una ay Pison. Umagos ito sa paligid ng buong lupain ng Havila kung saan may ginto, oo, may ilang bagay na nakapalibot doon. Nakapaligid sa gawain kansalamam. Isang uri na bagay na nakapalibot sa gawain na pagpapala ng Diyos. Ang pangalan ng pangalawang ilog ay Gihon. Umagos ito sa paligid ng buong lupain ng Cush. Si Sabib sa paglalakbay sa ilang Deuteronomio 32:10 ay natagpuan niya sa isang deserto at sa umungungal na ilang. Pinalibutan niya siya. Inalagaan niya siya, binantayan niya siya na parang balintatawo na kaniyang mata. Kaya ito ang Sabib, pangangalagan ng Diyos, niyayakap ng Diyos. Sinisiguro ng Diyos na poprotektahan kaniya sa lahat ng aspeto sa pamamagitan ng pangangalaga, pagbabantay at iba pa, at pagpapala. Deuteronomio 1:31-32. At sa ilang kung saan mo nakita kung paano ka dinala ng Panginoong Diyos. Ganyan ang pagdadala ng isang tao sa kanyang anak sa lahat ng daan iyong nilakaran hanggang sa dakong ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi kayo nagtiwala sa Panginoon ninyong Diyos. Kaya ang sabib ay may kahulugan nga pangangalaga ng Diyos sa buong paligid nga proteksyon ng Diyos. Sa bibunan nagprotekta kay Eliseo, 2 Hari 6:17. Nang magkagayoy nanalangin si Eliseo at nagsabi, Panginoon, ako'y dumadalang. Buksan mo ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. Ang pinutukoy niya ay ang kaniyang katulong. Ipinagdarasal niya ang kanyang lingkod. Iminulat ni Nagihasi at ng Panginoon ang mga mata ng alipin at nakakita siya. At narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at mga karwaheng apoy sa buong palibot. Sabib Elisha. Ito ang proteksyon ng Diyos sa lahat ng dako. At tandaan, si Gihasi ay natataranta. Diyos ko, tingnan mo ang lahat ng mga kaaway na atok. At si Elisha ay komportable rang na nakaupo sa kanyang sala o sa kanyang opisina. At hindi man lang siya nag-abalang lumabas para tingnan ito. Ngunit nanalangin siya sa Diyos, Diyos, buksan mo po ang mga mata ng lingkod na ito. At nang idilat ng Diyos ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga hukbo ng langit at mga karwahe na nakapalibot at nakapaligid. At sinasabi nito na nakapalibot ito sa apoy, mga karwaheng apoy sa paligid ni Eliseo na pinoprotektahan. Sana kayanin natin. Manalangin tayo sa Diyos. Diyos ko, buksan mo po ang aming mga mata sa gitna ng kaguluhang ito. Naway makita natin ang proteksyon ng Diyos na sabi sa ating paligid, sa paligid ng ating mga simbahan. Manalangin tayo para sa proteksyon ng Diyos na sabib para sa ating mga simbahan, mga kaibigan at pamilya. Sabibon sa tabernakulo, Exodo 25:11. Babalutin mo ito, ang kaban ng pipan, ng purong ginto at babalutin mo ito. At ang ginto ay sumisimbolo sa kawalang hanggan. Ang ilan sa mga bagay na kumakatawan sa makalangit na lugar sa lupang ito ay binabalutan ng ginto o gawa sa ginto tulad ng gintong kandelero, kaya't may molde na ginto sa paligid nito. Binalutan niya ng purong ginto ang buong paligid ng mesa na may tinatay na handog. Muktay, altar ng insenso na gawa sa purong ginto, ang ibabaw nito at ang laki nito sa buong paligid. Ang lahat ng mga haligi sa paligid ng looban, ang mga patungan ng looban, ang mga patungan ng pintuan ng looban sa paligid, at lahat ng mga tulos ng tabernakulo, lahat ng peg ng court sa paligid, lahat ng mga tabing ng looban sa buong paligid, magkakaroon ng butas sa itaas nito sa gitna nito. Sa paligid ng bukana nito ay magkakaroon ng isang pambalot na gawa sa hinabing tela na may mga granada at mga gintong kampanilya sa ilalim ng damit pandi. At iyong papatayin ang lalaking tupa
at kukunin mo ang dugo niyaon at iwiwisik mo sa palibot ng sabib sa ibabaw ng dambana. Dugo ni Jesus, sabib-sabib sa akin. Ngayon, tingnan natin ang sabib-sabib sa templo ni Ezekiel. Kapansin-pansin, sa Ezekiel, inulit ang sabib. Lagi itong mangyayari ng 2 beses. Sabib-sabib. Sige, kapag sinabi ni Jesus na, totoo, totoo, sinasabi ko sa iyo, ano ang ibig sabihin niyan? Ang kanyang pagbibigay diin at nagpapatotoo. Nam sabihin ng Diyos kay Adan na tiyak na ikaw ay, kung kakainin mo ang bungang ito, tiyak na mamamatay ka. It's mutamot. Ang mutuumot ay kamatayan. Ang sabi niya, mamatay ka, mamatay. Oo. Tapos, iyon, ganoon da, ang pag-ulit na ito ay tiyak na nangangahulugang 100%, 120%, 200%. Sige, sigurado. Kaya sabit ay diin. Kapag ang sabit ay ginamit ng 2 beses ng magkasama, ito ay ang mariing masinsinang anyong nagpapahiwatig ng ganap na proteksyon, takip. Tulad ng sinabi ng Diyos kay Noe na takpan ng arka ng alkitran sa loob at labas, alam mo na, dobleng patong. Ang sabib ay proteksyon at kabanalan ang Diyos. Ang sabib ay madalas na lumilitaw lalo na sa paglalarawan ni Ezekiel sa templo. Ilang beses? 25 beses? Muli? Nasa notes mo yan, di ba? Lugar sa tuktok na bundot. Ito ang unang pangyayari. Kaya't kinuha ni kagalang-galang Abraham Park sa aklat na ito, ang mga talata hindi ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga talata, kundi ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagpasok mula sa labas patungo sa santuaryo. Papasok sa loob. Okay? Kaya ayun. Ipinapaliwanag nito ang pagkakasunod-sunod ng napaglalarawang ito. Kaya unang lumitaw si Sabib, si Ezekiel, ayon sa ganitong pagkakasunod-sunod, Ezekiel 43:12, lugar sa tuktok ng bundok, ipinaliwanag ko na kung paanong ang templo ay isang bundok, di ba? At kaya, sa tuktok ng bundok, pinabanal niya, pinaligiran muna ang bundok. Ang buong lugar nito sa tuktok ng bundok. Pangalawa, ang panlabas na pader. Ayos lang? Ezekiel 42:15. Pangatlo, pati na rin sa panlabas na bahagi, pader, talata 20, Ezekiel 42:20. Kaya hito. Pamilyar na sa atin ang mapang ito. Okay? Ito ang lugar ng bundok. Ganito lang dito ha. At siya ang sabib nga unang umikot sa bundok na ito ha. At pagkatapos ay sabil sa paligid ng pader ng templo. Nakikita mo ba ang ginagawa ng Diyos dito? Nagpapabanal siya mula sa labas. Pader sa paligid ng templo. Pang-apat na pader sa paligid ng templo. Okay? Hindi lamang ang panlabas na pader, kundi pati na rin ang pader sa paligid ng templo. Malaking din ang ibinigay sa dingdin. At saka ang outer court. Okay? Kaya iyan ang pang-apat na sabib sa paligid ng pader. At saka yung outer court dito. Okay? At bangketa. Sabib sa bangketa. Ito ang bangkita, ang lunti ang lugar na. At pagkatapos, si sabib ng portico. Ang pito, ang mga kumukulong lugar dito sa sulok. 4 na sulok ang mga kumukulong lugar. Kaya mayroon tayong 25 sukat at pagkatapos ay 25 sabib. Okay? At saka, mayroon kang biranda o tinatawag ding portico dito. Nakikilala mo ba ito? Ito ang pintuan patungo sa panlambas na patio. Arangkahan patungo sa panloob na patio. Ito ang panloob na patio at ito ang santuaryo. At narito ang portico.
Mga bintana sa gawas nga patsyo nga nag-atubang sa sidlakan ug habagatan. Mga bintana ng pintuang daan ng panloob na nakaharap sa timog. Sa ngayon, naintindihan mo na ang ibig sabihin niyan, di ba? Kahit man lang ang gate na nakaharap sa timog, silangan o hilaga, at saka gate papunta sa panlabas na patio laban sa gate papunta sa panloob na patio. Tama ba? Sige. Mga bintanang pintuang daan ng panloob na patio na nakaharap sa silangan. Mga bintanang tarangkahan sa panloob na patio na nakaharap sa hilaga. Pader ng tarangkahan ng panlabas na patio na nakaharap sa silangan. Sige, narito na sila. Naku, nakikita mo ba ang mga ito? Parang mga hiwa, mga bagay na ito. Ito ay mga bintana. Okay? Gate ito, di ba? Ang pasukan ito. At mga bintana ito, kaya ang mga bintana sa pintuan daan ng panlabas na patio ay nakaharap sa silangan. Panlabas na patio, tarangkahan ng panlabas na patio na nakaharap sa timog. Okay? Kaya ang sabig ng Diyos, sabid din sa paligid ng mga bintana at sa loob kapag nakita mo ang loob ng gate. Ito ang mga bintana. Ito ang mga bintana, ha? Tinatawag ang mga ito na mga bintana na may saradong bintana. Dobling kawit sa tarangkahan nga panloob na patio na nakaharap sa hilaga. Okay, nakaharap sa hilaga ang loob ng gate, may mga dobling kawit dito. Sa loob, ito ang mga dobling kawit. At ang pader ng gusali sa harap ng hiwalay na lugar sa gilid patungong kanluran. Kaya ito ay isang santuaryo rito, ang kabanal-banalang lugar. At sa kanlurang bahagi na nasa likuran nito ay tinatawag na gusali sa harap. Hiwalay na lugar sa gilid patungong kanluran at ang pader ng gusali sa harap ng hiwalay na lugar. Kaya ito ang pader ng sug. Ikalabing-pito na mga panel. Ikalabing-walo pader sa paligid ng panloob na bahay. At sa labas, 11. Pareho lang. Okay? Kaya ang mga panel at ang dingding sa paligid ng panloob na bahay at sa labas. Kaya ito ang mga panel sa loob na may disenyo ng puno ng palma at ng kirubin. Sige. Kaya panloob na bahay, pader sa paligid, ng panloob na bahagi ng pader at ng panlabas na bahagi ng pader, lalo na ang panloob na bahagi ng aming bahay at sa aming bahay at sa labas. Okay? At saka ikadalawampung posisyon ng gilid na chi. Posisyon ng mga silid sa gilid sa paligid. Kaya ang mga ito ay disenyo sa anyong nakapalibot sa santuaryo na napapalibutan ng mga silid. Napapaligiran ito ng mga pader. Parang mga sibuyas. Magbalat ka. May isa pang bagay. Balatan at balatan. May mga patong-patong na nakapalibot, 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 nakapalibot na dingding ang mga silid sa gilid. At pagkatapos ay ang taas ng mga silid sa gilid. Nakapalibot kahit sa taas ng mga silid sa gilid. Plataporma ng mga silid sa gilid. Ang plataporma ng mga silid sa gilid, mga dingding na mga silid sa gilid, may hiwalay na lugar sa paligid ng templo sa bawat panig. Ito ang templo. At ang luntiang lugar na ito ay isang hiwalay na lugar sa paligid ng templo. Libreng espasyo ng mga silid sa gilid. Okay? Sa buong paligid. Iyan ang 25 sabib-sabib
Na nga, konklusyon, sa ngayon alam mo na yan. Ang konklusyon ko ay kasing habang katawan. Ang pagbibigay diin sa sabib ay nagpapakita ng pangangalaga at pagmamahal ng Diyos na nagpoprotekta at nagligtas sa aton. Ang pag-ibig ng Diyos ay sumasaklaw sa atin lahat ngayon. Ang kanyang biyaya ay sumaatin habang ang arka ni Noe ay nababalutan ng alkitran at ang mga Israelita ang ilang ay pinoprotektahan ng mga haliging apoy at ulap. Ang problema ay hindi nato nakikita ang proteksyon ng Diyos at nagsisimulang magduda tulad ng lingkod ni Eliseo at ng mga Israelita. Kaya nga tayo ang gumagawa ng sarili nating sabib mula sa mga makamundong bagay. Alam mo, ginagamit natin ang sarili nating mga hakbang at pamamaraan para makahanap ng isang bagay na puprotekta sa akon, isang bagay na magbabantay sa akon, isang unan na pangkaligtasan para sa akong sarili. Ngunit kung hindi ito ang sabin ng Diyos, lahat ay magugunaw. Sa panahon ngayon, mayroon na tayong sariling sabib, mahigit o halos sabib. Ang sabib sa templo ni Ezekiel ay kumakatawan sa pagpapabanal. Tanging ang mga piling tao na dumaan sa paglilinis ang makapapasok sa bagong Jerusalem at makakatagpo ng Diyos. Hagay, Kabanata 1:6-9. Marami na ang inyong inihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong inaani. Kumakain kayo, ngunit hindi pa rin sapat para mabusog. Uminom ka, ngunit hindi ka sapat para malasing. Nagsuot kayong damit, ngunit walang mainit na tao. Ang kumikita ay kumikita ng sahod na ilalagay sa supot na may mga botas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Umahon kayo sa mga bundok, magdalang kahoy at muling itayo ang templo upang ako'y malugod dito at luwalhati, sabi ng Panginoon. Kayo'y naghahanap ng marami, ngunit narito, kakaunti ang dumarating. Kapag iniuwi mo, tinatamad ako. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay na nananatiling wasak, samantalang ang bawat isa sa inyo ay tumatakbo patungo sa kani-kaniyang bahay. Ipinapaalala nito sa akin na hindi ko sinisisi ang mga tao at ang kanilang mga reaksyon. Ngunit ang isa sa mga pinakadako nga misteryo sa mga reaksyon ng mga tao ay ang pagbili ng toilet paper. Pupunta ba sila sa sabib-sabib, dala ang toilet paper? Isa sa mga pinakamalaking misteryong naunawaan natin ay ang pagbili ng pagkain, bigas, tinapay at tubig. Ano ang toilet paper? Sa likas na ugali, tayong mga tao ay kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang papasok at kung ano ang lalabas. Isipin mong mayroon kang lahat ng uri ng pagkain at kailangan mo nang umalis pero walang toilet paper. Pero lahat ay tumatakbo papunta roon. Nakikita natin ang lahat ng uri ng video, larawan o karton tungkol sa mga taong bumili ng pagkain, toilet paper at mga ekstrang refrigerator at lahat na. Amangha-mangha. Hindi ko sinasabing huwag mong gawin kung kailangan mo naman. Kung komportable ka na, sige lang. Pero alam mo, nakikita natin sa Korea, lalo na noong may malaking pagdami ng mga konfirmadong nahawa, maraming tao ang pumupunta, pumipila at pumipila ng kilometro para bumili ng mask. At nagsisimula silang pumila mula mga 2:00, 3:00 ng madaling araw para lang makakuha ng 2 maskara. Dahil nilimitahan ng gobyerno ang 2 maskara para sa bawat tao. At narinig ko ang isang pastor na nagsasabing, ilang tao ang pumipila sa simbahan para manalangin ng ganoon kaaga para humingi ng proteksyon sa Diyos. Ilang tao ba talaga ang pumipila para makapasok sa simbahan para manalangin sa pagsamba sa Bukang Liwayway? Serbisyong panalangin sa Bukang Liwayway. Gaano karaming tao ang nag-aalala tungkol sa pag-iimbak ng pagkain?
Ngunit gaano karaming tao ang nag-aalala tungkol sa pag-iimbak ng salita ng Diyos dahil sinasabi ng Biblia na ang tagutom ay hindi magiging tagutom sa pagkaon. Tagutom. Nasa Amos ito, di ba? Ang tagutom ay dahol hindi nila marinig ang salita ng Diyos. Ang tagutom na darating sa katapusan ay ang tagutom sa salita ng Diyos. Kaya alin ang mas inaalala natin dito? Sinasabi sa atin ni Hagay na maghasik ka. Naghahasik ng marami, ngunit kaunti ang inaani. Ikaw ang magtatayo ng sarili mong sistema. Ikaw ang magtatayo ng sarili mong sabib-sabib system. Kumakain ka, ngunit hindi ka pa rin sapat para mabusog. Kita mo, ang biyaya ng 8 ay ang kumain ka ng buo at kumain ng isa pa, karapatang mabusog upang masiyahan. Ito ang kabaliktaran. Pero kulang ang dami para malasing. Kulang ang mga toilet paper, nagbihis kang damit. Wala ito sa Biblia, dagdag ko lang. Nagbihis ka, pero walang sapat na init at iba pa. Ito ay dahol, sinasabi ng Diyos na ito ay dahol, tingnan mo ang aking simbahan, ang aking bahay, ito'y nananatiling tiwangwang. Tingnan mo ang iyong espiritualidad. Ang templo ni Ezekiel ay nasa digya. Umusta na kaya ang kalagayan nito ngayon? Awit 127:1. Maliban na ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagpapagal ng nagtatayo nito. Kung hindi binabantayan ng Panginoon ang lungsod, walay kabuluhan ang pagpupuyat ng bantay. Ang maskara natin ang kailangan natin ngayon. Ngunit kung hindi tayo poprotektahan ng Panginoon, hindi tayo poprotektahan ng atong maskara. Ang anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa paligid ng mga natatakot sa Kanya. At itong nasa paligid ay si Sabib, tama ba? At inililigtas sila. O tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang taong nanganganlong sa Kanya. Umatakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya. Sapagkat sa mga natatakot sa Kanya ay walang kakulangan. Kaya ang susi ay kabanalan. Ang sabib na ito, ang sabib ay tinitiyak ng Diyos na taning ang mga banal lamang ang makapasok sa templo ni Ezekiel sa kaharian ng Diyos. Kabanalan, nabanggit ko kanina, ang kadosh o kodesh, kadash sa iba't ibang anyo tulad ng panguri, pangalan at pangabay o pandiwa na pagtatalaga. Ang ibig sabihin nito ay ihiwalay. Ang templo ni Ezekiel ay napapalibutan ng kabanalan sa buong paligid. Hebreo 12:14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito ay sinuman ay hindi makakakita sa Panginoon. Itaguyod ang pagpapabanal. Kung wala iyan, hindi mo makita ang Panginoon. Ang pagpapabanal ay ang proseso ng pagiging banal. At kung wala ang gayong pagpapabanal at kabanalan, hindi tayo makakapasok sa templo ni Ezekiel, spiritual na kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng banal ay inilaan para sa Diyos o ng Diyos. Okay? Kung sasabihin ng Diyos na tinatawag ka niya at sinasabing tinatawag ka niya. Pinalig kita, itinalaga kita para sa akong layunin. Kung gayon, ikaw ay banal. Ang Diyos ang nagpapabanal sa atin at siya ang nagpapabanal sa atin. Kung kukunin mo ito, hindi ko kilala ang mikroponong ito at ang mikroponong ito ay ginamit saan man sa mundo o sa labas o sa loob. Hindi ito banal. Ngunit kung ito ay itinalaga, inilaan para lamang sa Diyos, kung gayon ang mikroponong ito ay magiging banal. Kaya ipinalaga lamang para sa Diyos o ipinalaga ng Diyos. Dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay maging mga banal na taong itinalaga ng Diyos at para sa Diyos. Ang kabanalan ay hindi nagmumula sa akin. Ang kabanalan ay hindi nagmumula sa iyo. Ako, ng paisa-isa. Hindi ako maaaring maging banal o mapabanal sa pamamagitan ng aking pagsisikap. Kailangan itong gawon ng Diyos. At iyan ang dahilan kung bakit naparito sa atin si Jesus.
Levitico 20:26. Kaya't kayo'y magiging banal sa akon, sapagkat akong Panginoon ay banal. Okay? Parang ama, parang anak. Kung gusto ninyong maging mga anak ko, kailangan ninyong kunin ang aking mga katangian. Kailangan mong maging katulad ko, at iyan ang kabanalan. Sabi ng Diyos, ako'y banal, kaya kailangan ninyong maging banal. At sinabi niya, ibinukod kita mula sa mga tao upang maging akin. Ano bang sinasabi niya? Akin ka, kaya maging akin ka. Ipinahayag niya, akin ka. Pero sinasabi natin, oh, pwede ba akong ibahagi? Alam mo, pwede akong maging iyo tuwing linggo at pagkatapos ay pwede na akong maging mga kasintahan ko kinabukasan at pwede na rin akong maging mga amo ko. At ilan ang mga may-ari o ilan? Ilan ang mga maestro? Panginoon. Ilan ang mga Panginoon natin? Pera, Panginoon natin. Sabi ng Diyos, akin ka. Amen. At sabi niya, maging akin ka na lang. Maging akin ka. Iyan ang pagpapabanal. Ikalawang Timoteo 1 siyam, na atong siyang nagligtas sa atin at tumawag sa atin ng isang banal na pagtawag. Ang kabanalan ay dumarating sa pamamagitan ng kaniyang pagtawag, hindi ayon sa atong mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling layunin at biyaya na ipinagkaloob sa atin kay Kristo Jesus mula pa sa walang hanggan. Nakita ng Diyos na mabuti ang liwanag sa Genesis 1:4. Kapag pinag-uusapan natin ang pagtatalaga ng paghihiwalay, hindi natin maaring kalimutan ang gawain ng Diyos sa paglikha. Gayang nabanggit ko kanina, ang gawain ng Diyos sa paglikha sa Isaiah 46:9 at 10. Isaiah 46:9 at 10. Ito ba ay 36 o 46, 46, siyam at 10? Alalahanin ninyo ang mga dating bagay na matagal nang nakalipas. Sapagkat ako ang Diyos at wala ng iba. Ako ang Diyos at walang katulad ko. Nagpahayag sa katapusan gikan sa sinugdan, ug sukad kaniadto sa mga butang wala pa mahitabo. Nag-ingon, ang akong plano mulungtad ug buhaton ko ang tanan kong kabubuton. Nagtawag og langgam nga mandagip gikan sa silangan, sa tawo sa akong plano gikan sa layong yuta. Kaya mula pa sa simula, ipinahayag na ng Diyos ang wakas. Sa Genesis Kabanata 1, naniniwala akong ipinahayag na ng Diyos ang katapusan. Inilatagag sa Genesis Kabanata 1 ang blueprint, ang plano para sa buong kasaysayan ng pagtubos at ang gawain ng Diyos sa paglikha ay inuulit sa gawain ng Diyos sa pagtubos. At sa gawain ng Diyos ng paglikha at pagtubos, mayroong gawain ng paghihiwalay. Sa palagay ko ay napag-usapan natin ang buhay ni Abraham ng pagtatalaga at paghihiwalay. Nais ng Diyos na tayo ay magkahiwalay. At sinasabi niya sa amin, ikaw ay nakahiwalay. Ngunit kailangan nating pagdaanan ang karanasang ito at ibigay ang ating kusang loob na gawain ng paghiwalay ng ating mga sarili mula sa kasalanan ng mundo. At kaya ito ay nakasaad sa Genesis Kabanata 1. Ang salitang ito, nakitang Diyos na ang liwanag ay mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag mula sa kadiliman. Ang salitang ito na hiniwalay ay lumilitaw ng ilang beses sa buong Genesis Kabanata 1. Bersikulo 6, magkaroon ng gasto sa ikalawang araw na ito ng gasto sa paglikha sa gitnang tubig. At hayaam ihiwalay nito ang tubig sa mga tubig, at tubigan na higit sa gastos, tubigan na mas mababa sa gastos. Bersikulo 7, at ginawa niya ang gastos at inihiwalay ang tubig na mas mababa sa gastos mula sa tubig na mas mataas sa gastos. At ganoon na, lumaktaw sa bersikulo 14. Ito ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon nga mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. At hayaan silang maging mga tanda at mga panahon at mga araw at mga taon sa talata 18. At upang pamunuan ang araw at ang gabi, upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Ang salitang ito
na hiwalay sa Hebreyo ay badal, badal. Ibig sabihin ay hiwalay. Ito ang papel ng mga pader ng templo ni Ezekiel na naghihiwalay sa mga banal mula sa mga di banal. At maraming mga pader. Hindi ito yung tipong paghihiwalay gayang dibisyon o paghihiwalay na parang diborsyo. Ito ay isang paghihiwalay ng pagtatalaga, paglayo ng banal sa marumi. Kaya sa Genesis Kabanata 1, kung saan ginamit ang salitang badal, una itong ginamit upang tumukoy sa paghihiwalay ng liwanag at kadiliman. At mula rito, ay matutunan natin kung paano maging banal at banal. Isa Pedro 2:9, sinasabi nito, ngunit kayo isang lahing hirang, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal, isang bayang pag-aari ng Diyos. Okay, alam na nato ng tungkol sa unang bahaging ito. At sinasabi namin, oo, kami ay mga maharlikang saserdote. Ngunit ang susunod na bahagi, ang pangalawang bahagi, ang mahalaga rin upang maipahayag ninyo ang mga kahangahangang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kaniyang kamanghamanghang liwanag. Maliban na lamang kung tayo ay lubabas mula sa kadiliman patungo sa liwanag, hindi tayo maaaring maging mga maharlikang saserbote. At iyon mismo ay nagiging isang patotoo kung saan natin ipinapakita at ipinapahayag ang mga kadakilaan ng Diyos na tumawag sa atin. Kaya ang ating buhay ay kailangan maging isang patotoo paglabas mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ngunit kung hindi pa iyon nangyari sa akin, hindi ako maaring maging isa na nagpapahayag ng kaniyang mga kadakilaan. 2 Korinto 4:6. Sapagkat ang Diyos na nagsabing ang liwanag ay sisikat mula sa kadiliman ang siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng kaalaman sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Sabi ni Jesus, ako ang ilaw. Tama? At ang liwanag na iyon ang siyang salita. 1:1:1. Tama. 1:1:14. Sa pasimula ay ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Siya ay kasama sa Diyos noong pasinguya. Ang lahat ng mga bagay ay nalika sa pamamagitan niya at kung hindi sa pamamagitan niya, walang anumang bagay na nalika. Ang nalika, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kaya upang tayo ay makalabas mula sa kadiliman, kailangan nating tanggapon ang salitang ito. At ang salitang iyon ay kailangang maging buhay para sa atin. 1 Tesalonica 5:4,5. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang ang araw na iyon ay dumating na parang magnanakaw, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Hindi tayo ng gabi, mimaw ka ng kadiliman. Dalangin ko na sana hindi tayo abutan ng wakas na parang magnanakaw. Huwag sana tayong magulat. Gayang sabi ko kanina, marahil itong COVID-19 ay isang wake-up call mula sa Diyos. Sa personal, hindi mo ako kailangan sipiin tungkol dito. Pero sa personal, sa palagay ko ay hindi ito ang dahilan. Ang mga malalaking salot at salot na binabanggit sa Apokalipsis ay hindi pa. Sana hindi pa. Magdasal tayo na sana hindi pa. Ngunit, sa pamamagitan ng mga penomenong ito, kailangan nating magising sa espiritual. Gumising ka. Sa halip na gumising ng masyadong maaga para bumiling maskara, kailangan nating espiritual na gumising sa tawag ng Diyos upang sa pamamagitan ng mga tanda ng Diyos ay magsimulang manalangin at simulang mapagtanto kung anong uri ng mga panahong ating ginagalawan. Kailangan nating lumapit sa liwanag upang ang kadilimang ito, ang wakas, ay hindi darating at magugulat sa atin. Maging handa sana tayo. At pagkatapos ay nagkaroon ng paghihiwalay ng gabi at araw. Ah, Kulang ito ng isang pahina tungkol sa paghihiwalay ng dalawang tubig. Tama.
Ano ang gagawin ko? Hindi ko itanong yam. Sige, dalawa ra. Paghihiwalay sa mga tin-aw nga tubig, maari tayong matuto mula sa natural na pinomeno ng katubigan sa ilalim at katubigan sa itaas. Sige, natural, meron. Mga tubig sa ibama at ang mga tubig na ito ay may halong iba't ibang dumi at, alam mo na, iba't ibang bagay. Mga tubig sa ilalom ng duna. Tayo yan. Dahil sa Biblia, ang tubig ay kumakatawan sa mga tao. Sa pahayag 12, sinasabi nito, sa aba ang mga nasa dagat at lupa, ngulit mapalad ang mga nasa langit. Tatlong antas ng tao, espiritualidad ng mga tao. Ang lupa ay kumakatawan sa isang lugar kung saan maaaring itanim ang binhi at maaari itong sumibol at mamunga. Kita nyo, maraming beses sa Biblia, ang patutot ay nakaupo sa dagat. So mangguni tayo sa Ahayag, Kabanata 17. Ito, sa versikulo 15, sinasabi nito, at sinabi niya sa akin, ang mga tubig na iyong nakita kung saan nakaupo ang patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Ang patutot ay nakaupo sa ibabaw ng tubig. At ang dagat ay kumakatawan sa bumagsak na mundo kung saan hindi maarang itanim ang binhi. At sinasabi sa atin sa Lucas Kabanata 8, versikulo 11, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kaya tumutukoy ito sa atin mga puso. Alam mo Noe, pagkatapos ng arka ni Noe, ang baha, hindi makalabas si Noe sa arka hanggat hindi humupa ang tubig hanggang sa lumitaw ang lupa. Pinayagan ng Diyos ang mga Israelita na tumawid sa tuyong lupa. Ang tubig ay tumutukoy sa mga tao at karamihan at mga bansa at mga wika, ang secular at malaswang mundo. At kaya iyon ang tubig. Doon tayo nanggaling sa tubig na ito. At pagkatapos ay mayroong isa pang grupo ng tubig. Ano ito? Mga ulat. Makikilala mo ba ito? Ito ang pangunahim kong unang antas ng pagguhit ng mga ulap. Ito ay isang grupo ng mga tubig sa itaas, mga tubig sa ipaas. Samantalang, ang paghahanap lang ng aral mula sa natural na agam dito. At sa Hebreo, Kabanata 12, versikulo 1. Kaya nga, dahil nakapalibot sa atin ang napakaraming ulap ng mga saksi, ang mga ulap ay kumakatawa. Mga tao na matalinhagang tinutukoy din bilang mga tao. At Deuteronomio, Kabanata 32, versikulo 1 at 2. Makinig kayo o mga langit, at ako'y magsalita, at dinggin ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Hayaang pumatak ang aking aral na parang ulan, ang aking pananalita ay tumulo na parang hamog, gaya ng mga patak sa damuhan, sariwang damo, at gaya ng mga ambon sa lupa, sa halamang gamot.
Ano kaya ang ulan na inilalaan ng ulap ay siyang salita, ay siyang biyaya? Kaya paano ito tinutubigan? Paano nagiging tubig na iyon ang tubig na ito? Paano nagiging tubig sa itaas ang tubig sa ibaba? Magsingaw? Ano kailangan mo? Sinasabi sa awit 84:11, ang Panginoon ay araw at liwanag na nagsisilbing panangga. Isus, Isus at ang salita. Ang salita ay ang liwanag. 1:1, 1:4, at marami pang ibang mga talata. Ang tubig sa ibaba, kapag nakatanggap ito ng sapat, araw, sapat na sikat ng araw, magbabago ang anyo nito. Tayong mga taga-mundo na nahalo sa mga kasalanan ng mundong ito, kapag nakatanggap tayo ng sapat na salita ng Diyos, babaguhin tayo nito mula sa likido patungo sa gas. Tama ba? Babaguhin tayo nito. At kapag ang tubig na H2O ay sumingaw, hindi nito natanggal ang dumi kasama o tumataas, di ba? Nagtataas ito. Tumataas ito. Tumaas. Habang tumataas ang insenso, tumataas din tayo. Nagbabago ang atong buhay. Ang ating buhay, nagbabago ang anyo at tayo'y umaakyat. At yaong mga umakyat na nagbago sa kanilang anyo, sila itinataas sa espiritual. Nag-usap tayo sa buhay natin. Sila ay nagsama-sama at nagiging ulap. Kaya nga sinasabi sa atin ng Hebreyo, Kabanata 12, ang tungkol sa ulap ng mga saksi. Tama, parang simbahan. Tama. Ito ay isang grupo ng mga ninuno ng pananampalataya na binanggit sa Hebreyo Kabanata 11 tungkol sa paghihiwalay ng mga tubig. Ito ang proseso ng pagtatalaga. Nakikilala natin si Jesus, pinapanggap natin ang sikat ng araw, tinutupad niya ang kanyang salita. Patuloy nating tinatanggap ang kanyang salita. Tayo ay babaguhin at tayo ay magiging mga tubig sa itaas. Ganun ang proseso ng paghihiwalay. Iyang ang pangalawang numero. Ngayon, ang pangatlo, panghuli, ang paghihiwalay ng gabi at araw. Nilikha ang Diyos ang araw upang pamunuan ng araw at ang buwan upang pamunuan ng gabi. Nabanggit ko kanina ang awit 84:11, sapagkat ang Panginoong Diyos ang araw at kalasag. Ang araw ay para sa mga taong pinamamahalaan ng araw, samantalang ang gabi ay para sa mga taong pinamamahalaan ng buwan. Kaya si Jesus ang araw. Kapag tayo ay pinamamahalaan ni Jesus, tayo ay nagiging araw. At sana'y wala ng gabi ta. Ano ang mangyayari kapag wala ng gabi? Ano ang mangyari sa iyo? Ano ang mangyari sa isang araw? Isipin mo ngayong gabi, maliwanag pa ang 6:00 ng gabi hanggang 7:00 ng gabi. At hindi darating ang gabi, hindi pagkakakulog. Anong mangyari? Hindi kailanman dumarating ang bukas? Parang pamagat ng 007, hindi kailanman dumarating ang bukas. Ano ang mangyari kung hindi na dumating ang bukas? Konseptual lang ang sinasabi ko rito. Iyan ang kawalang hanggang. Mulit kung minsan tayo ay pinamamahalaan ng gabi, ng buwan. Ano ang buwan? Ang buwan ang siyang sumasalamin sa liwanag. Tumatanggap ng liwanag mula sa araw at inirereflekta ito sa lupa. Tulad ni Juan Bautista, ang mga propeta. Minsan sinasambang ang mga tao ang buwan, doon nagmula ang mga munis, mga sumasamba sa buwan. Ang apelyido niya ay buwan. Kaya nga ito mga munis, tama? Minsan ay sumasamba tayo sa ibang mga bagay.
Ngunit ang atong buhay ay kailangan pamunuan ng anak na si Jesucristo. Hindi ko sinasabing sambahin ang araw, yan din ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Uri ng idula kaliya. Kung sinasamba mo ang literal na araw. Ngunit dito ang araw ay kumakatawan kay Jesus. Juan 12:35. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang at ang ilaw ay nasa gitna ninyo. Lumakad kayo habang nasa inyo ang liwanag upang hindi kayo abuton ng kadiliman. Ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nakakaalam kung saan siya pupunta. Kailangan nating hayaang pamunuan tayo ni Jesus upang maging sila. Balikan natin ang isa pang sipi sa aklat ng mga Hebreyo. Versikulo 7. Muli siyang nagtakda ng isang araw ngayon na sinasabi sa pamamagitan ni David pagkatapos ng mahabang panahon. Gayang nasabi na kanina, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Para kung si Joshua. Ito ay Hebreyo. Ngunit sa Hebreyo, Joshua. Ang Griegong bersyon ng Joshua ay Yeshua Jesus na may parehong pangalang Jesus. Kung binigyan sila ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana siya nagsalita tungkol sa isa pang araw pagkatapos noon. Kaya't may natitira pang isang kapahingahan sa Sabat para sa bayan ng Diyos pagkatapos ng 6 na araw sa ikapitong araw. Hindi nito sinasabi pagkatapos ng unang araw ng paglikha. Sinasabi nito na nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, isang araw, nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng isang umaga, ikaduhang araw at iba pa. Ngunit pagkatapos, sa ikapitong araw, wala nang nangyaring gabi at umaga. Ito ay dapat na ang araw na walang hanggan, ang araw na walang hanggan na iyon, itinalaga ito ng Biblia bilang ngayon, ngayon, ang walang hanggang ngayon. At dalangin ko na ang walang hanggang araw na iyon ay dumating sa atin, na tayo ay maging walang hanggang na iyon sa pamamagitan ng pamamahala ni Jesus mula simula hanggang wakas. Ahayag 12:1. Isang dakilang tanda ang lumitaw sa langit. Isang babaeng nararamtan sa araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang buwan ay dapat nasa ilalim ng mga paa, hindi para sambahin. At sa kaniyang ulo ay may koronang may 12 bituin. Pahayag 14:4, ito ang mga hindi nadungisan sa mga babae, sapagkat sila'y nananatiling malinis. Ito ang mga sumusunod sa kordero, saan man siya magpunta. Ang mga ito ay tinubos mula sa mga tao bilang mga unang bunga sa Diyos at sa kordero. At panghuli, Deuteronomio 32:10 ay natagpuan niya siya sa isang disyerto at sa umaalingaw-ngaw na ilang. Kaniyang kinubkob siya sa paligid, kaniyang inalagaan siya, kaniyang binantayan siya na parang isang balintataw ng kaniyang mata. Pinalibutan tayong Diyos, pinapaligiran tayo. Alam kong nakapagdasal na tayo ng ilang minuto, pero gumugol tayo ng mga 30 segundo para sa sabid-sabid ng Diyos, para sa inyong sarili, sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong simbahan, at sa bansang ito ng Singapore. At tayo rin ay manalangin. Tayo'y manalangin upang ipanalangin ang lahat ng mga pagpapala at proteksyon ng Diyos na sabig-sabi sa panahong ito para sa lahat ng kanyang mga tao. Ipagdasal naton iyan at ipinagdarasal namin ang mga taong medikal, ang mga taong nangangalaga sa kalusugan. Kaya't ipagdasal nato na panatilihin sila sa atong mga puso at ipanalangin naton ang sabib-sabid ng Diyos at hindi lamang ang proteksyong iyon, kundi pati na rin ang kabanalan ng Diyos na bumalot sa atin. At sa pang-araw-araw na buhay, maaring nasa ibang bansa ang iyong mga anak at malayo sa iyo ang mga miyembro ng iyong pamilya. O maaring may ipinagdarasal ka. Ipanalangin natin na kahit hindi ako makakapunta roon para protektahan sila, poprotektahan naman sila ng sabib-sabib ng Diyos. Ipagdasal natin iyan.